Ayon sa bagong interview kay Crawford sa Sporting News Australia, sinabi ni Crawford na hindi raw niya gagayahin si Manny Pacquiao. Hindi raw niya gagawin na babalik pa sa boxing sa edad na 46. Wala daw rason si Terence Crawford para gawin niya ito. Isang great match daw ito laban ni Pacman kay Mario Barrios. Sinabi nga ni Terence Crawford hindi niya bibigyan ng limitado ang kakayahan ni Manny Pacquiao. Dahil kung manalo daw si Pacman kay Mario Barrios, siguradong magbabago na naman ang sasabihin mo. Maghahanap ka na naman ng palusot kung bakit nagawa ni Pacman manalo. Kaya sinasabi ni Terence Crawford hindi niya bibigyan ng limitado ang kakayahan ni Manny Pacquiao, lalo na isang legendary fighter. Pero sa laban niya kay Mario Barrios, isang 50-50 fight ito. Hindi naman niya sinabi na lumalamang si Mario Barrios. Kung baga nasa kalahati lang si Terence Bud Crawford. Kung darating si Crawford sa edad na 46, magpapakasarap na lang ito sa buhay mga tol. Pwedeng magturo sa mga bagitong boksingero. Pero hindi rin natin masabi. Baka may mag-offer kay Crawford ng malaki kapag retirado na ito. Posibleng kakagatin niya ang malaking offer. Katulad na lang ni Mike Tyson mga tol, malaki ang offer sa kanya laban kay Jake Paul. Dito sa laban ni Manny Pacquiao kay Barrios, hindi pa nilalabas kung magkano ang offer kay Pacman. Sigurado $1 million din yan mga tol. Malaki pa rin ang kikitain ni Pacman dyan, manalo o matalo. Kahit naman siguro matalo si Pacman dyan mga tol, okay lang. Basta hindi siya mapahamak. Isang malaking sugal itong gagawin ni Pacman ngayon kontra Mario Barrios. Sa ibang banda ayon kay Teofimo Lopez, sinasanti na raw ni Turki Al-Sheikh. Hindi na sila magpartner ngayon sa kahit anong laban na gagawin ni Lopez. I am fired! Ito ang binubunyag ngayon ni Teofimo Lopez. Tinawag nga niya na dictator si Turki Al-Sheikh. Sa ngayon hindi pa nagbigay ng statement si Turki Al-Sheikh tungkol sa paghihiwalay nila ni Teofimo Lopez. Matatandaan nga natin, nire-request ni Teofimo Lopez na ikasa ni Turki Al-Sheikh ang laban kay Jaron Butch Ennis. Pero hindi ata may ikasa ang laban mga tol. At ngayon biglang naglalabas si Teofimo Lopez ng hindi maganda tungkol kay Turki. Dahil nga daw sinasanti na si Teofimo Lopez. Galing si Lopez sa Top Rank promotion mga tol. Kung hindi na siya makipag-partner kay Turki Al-Sheikh, kaninong promotion siya pupunta? Posible kaya na pupunta na si Teofimo Lopez sa poder ni Mayweather. Mahirap din kung pupunta si Lopez sa poder ni Ed Hearn. Dahil may alitan din si Hearn at Lopez. Pwede si Teofimo Lopez sa PBC promotion. Kung aawayin lahat ni Lopez ang mga malalaking promotion mga tol, mahirap ito mabigyan ng big fight. Sinabi nga ni Devin Haney, kung hindi ka makahanap ng malaking laban, tayo na lang ang magtapat. Kasi nakahanda itong si Devin Haney na next fight agad si Teofimo Lopez. Kaya abangan natin kung sino ang mag-promote kay Lopez mga tol at kung sino ang next fight. Sa ibang banda naman, Mark Magnifico Magsayo, may bali-balita ngayon na hindi si Hernandez muna ang mga kalaban. Pwede raw bigyan muna ng activity fight si Magsayo sa undercard ni Manny Pacquiao ngayong July 19. Pero hindi si Hernandez ang mga kalaban niya, hindi title eliminator. Kasi mabigat na laban din si Hernandez mga tol. Kaya kung sinabing activity fights lang ni Magsayo, wala ito sa ranking. Pwede naman siya lumaban ngayong July undercard ni Manny Pacquiao. Pagdating ng September dito sa Pilipinas, sa anniversary ng Thrilla in Manila, pwede na niyang makalaban si Hernandez para sa WBC title eliminator. Kaya abangan natin ang announcement kung sino ang itatapat kay Magsayo bilang activity fights.